Ay nako. Isang maulang umaga sa inyong lahat. Magdamag yung ulan, guys. Oras natin 8:49. So medyo maaga ako umalis ng bahay dahil meron kaming activity today, this morning, starting 10 o'clock. Makakapit yung preno ko, dumidikit. Yun ang magaling na truck, di ba? Nagbibigay, nagpapalusot. So pansamantala suot lang muna ako ng windbreaker. Hindi ito yung raincoat ko talaga. Yan, windbreaker lang to kasi medyo mahina naman yung ambon. Pero kung sakaling lalakas, kasi dito tumatagos yung ulan, yung tubig kapag sobrang lakas ng ulan. So hindi ito pwede na hindi papalitan kung sakaling lalakas. Kaya nagdala pa rin ako ng talagang raincoat na waterproof para just in case na lumakas tong ulan na to, naka-ready ako. So kapag ganito yung ambon, kaya pa naman itong aking windbreaker kasi water resistant naman to. Pero kung lalakas to hanggang mamaya or tuloy-tuloy kahit ganito kahina, so possible yung t-shirt ko sa ilalim mamaya basaan na rin to. Sobrang init kasi nung nung raincoat ko, sobrang init sa katawan. Kaya hindi ko muna siya sinusuot. Nakakatakot yung preno ko sa likod. Dumidikit siya. Hindi ko alam kung anong may problema, yung mismo brake shoe kaya or etong lever ko, baka mahinaan na yung spring, hindi na masyado bumabalik. Hindi ko alam kung alin sa dalawa. Ayan o, kita nyo sa ating screen yung patak ng ulan, guys. Mahinang ambon pero tuloy-tuloy. Medyo nararamdaman ko na yung tubig sa aking t-shirt sa ilalim. So tumatagos na talaga yung tubig. Hahanap ako ng lugar na safe. Hihinto muna ako para suotin ko yung aking raincoat na waterproof. Wala hindi humihinto yung maliliit na patak. So kapag kasi ganyan at mabilis yung takbo, mas malakas yung pasok, yung tama. Mas malakas yung impact sa raincoat or dito sa aking suot
kaya mas pumapasok siya. Okay, buti na lang at naglinis talaga ako ng aking panggilid last Monday, no? Kung hindi, parusa sana abutin ko nito kasi kapag umuulan kasi or malamig yung panahon, itong aking panggilid kapag may dragging na konti, mas tumitindi, mas lumalakas, parang umuugtol. Kaya buti na lang talaga at nagkaroon ako ng pagkakataon na makapaglinis last Monday. Ang hirap kapag nagda-dragging ang motor, kapag malakas masyado ang dragging, kapag umuugtol, nakaka-paranoid. At saka guys, kapag ganon yung ating nararamdaman sa motor natin, ibig sabihin hindi na siya normal. As soon as possible dapat mapalitan natin or malinis natin. Kasi kapag pinabayaan, baka mas malala pa yung pwedeng mangyari, no? Ganon yung tamang pag-maintain sa ating mga motor. Anyway, itong lugar na to ay San Pedro na. At kung hindi ako nagkakamali, malapit na to sa Sibulo. Barangay Sibulo pa to or ang alam ko lang kasi dati Elvinda, pero yun pala mayroon talagang tawag dito. Yun, Sibulo. Yan, ito. Barangay Nueva. Ayan, Sibulo. Sibulo West 1, Barangay Nueva. So yun pala yung tamang tawag dito. Dati kasi ang alam ko lang is Elvinda. So medyo nakakatakot magpatakbo ng mabilis. Medyo madulas yung kalsada. Yung gulong ko rin at the same time medyo madulas na rin. Excuse me po. Lalo na pag dumadaan sa pintura. Ramdam ko yung dulas ng gulong. Palitin na talaga gulong ko. Although kaya pa naman siya, siguro kaya pa tumagal hanggang October. Kaya lang, hindi kasi ako sanay na nagtitiis na ang gulong ko kapag dumudulas na ng konti, pag nararamdaman ko na, gusto ko papalitan ko talaga kaagad. Ayun, no? Ramdam ko parang maano siya, gumegewang. So ngayon lang ulit ako nakapasok or nakaalis ng bahay ng ganito kaaga. Usually 9 o'clock, 9:30 yung aking alis ng bahay. So palabas na ako ng San Pedro. Papasok naman ng Binyan. So bago ako makarating ng trabaho guys, tatlong bayan yung aking lalagpasan. San Pedro, Binyan, and then Carmona, saka pa ako papasok ng Santa Rosa. Mainam na lang din guys dahil walang masyadong traffic kahit umuulan. Minsan dito nagkakaroon ng matinding traffic kapag may ambon or ulan. Kaya buti na lang
Nagbaba talaga ng presyo ang ano, ang Uno. Kahapon 80.30 sila, ngayon 78. So 2 piso yung binawas. Buti naman merong konsiderasyon. Kaya gusto ko magpagas lagi diyan sa Uno kasi yung Uno hindi sila sumusunod sa increase. I mean, nag-i-increase sila kapag nagkakaroon ng mga increase na sa gobyerno o sa balita, pero hindi nila sinasagad. Kung 4 pesos, 2 piso lang yung tinataas lang nila. Ganun sila ka ano sa mga motorista. Yung iba, kahit 4 pesos lang itinaas, gagawin 6 pesos. Idol, mukhang busy ka na naman sa chicks mo ha. Wala. Dapat nakasombrero ka, magkakasakit ka. Si Idol talaga mamamatay ng maaga. Umuulan, umaambon. Wala man lang protection sa ulo. Umulan, uminit. Okay. So, papasok naman ako ng Carmona, Cavite. So, dito ako ngayon sa Olivares. At same situation as usual. Yung ambon nami-maintain niya yung kanyang lakas o yung kanyang bagsak. Excuse me po. Ayan, tuloy-tuloy pa rin mga bossing. At kanina, naramdaman ko yung basa dito sa t-shirt ko sa ilalim, dito sa bandang gitna, malapit sa may pusod. Ngayon, naramdam ko naman dito sa may balikat. So tumagos na rin dito sa may balikat ko. It's okay. Expected ko na papasok yung tubig dito kasi nga hindi naman to raincoat. Ouch! Hindi naman to raincoat. Ouch! Hindi naman to raincoat. Ouch! Woo! Sakit sa puso. Ang lalim nun. Anak ng timawa, oh. Excuse me po. Ano ba naman? Puro ko ubo. Isang bayan na lang. Okay, so nasa Carmona na ako. At ang oras natin 9:06. So makakarating pala ako doon mga 9:30. Hindi kasi ako makapagpatakbo ng mabilis dahil sa madulas ang kalsada at madulas ang gulong sa likod. So hindi na ako lugi dito sa gulong ko sa likod kasi ano na siya. Magto 2 years na siya this coming November. 2024, 25, 26. Tama, magto 2 years na siya sa November. Kasi 2024 ko to pinalitan. Oh, tibay din, no? Mura lang to guys dahil ang bili ko dito ay
Magkano ba to? 2,700 to 8. 2,850. Kasi yung harap ko is 2,3. Nasabi kong mura kasi yung una kong ipinalit dito na Maxxis ay 4,300 ang isa sa likod. And then yung harap is 3,600. Kasi dati hindi ako makapag-decide kung anong gulong. Dahil yung Sineos na ipinalit ko, okay din naman yon, matibay din yon. Dati mura lang yon, yung sana ipapalit ko. Problema, nagmahal na. And then FDR, mahal din. Since na mayroong Maxxis at alam kong matibay din naman, napanood ko din yung review, Maxxis yung ipinalit ko dito. Yun yung pangalawang palit ko dito. And then ito nga yung pangatlo. Ito naman yung fish tire na soft rubber. Sa una hindi ko nagustuhan, medyo may konting palag, may konting dulas, hindi ako makabangking ng maayos. Pero nung nagagasgas na siya or napupudpod or medyo tinatamaan na ng init ng kalsada, doon ko na siya na-appreciate. Siguro mga 1 to 2 weeks lang naman siyang medyo madulas sa pakiramdam. Pero after nun ay na ano na siya, kumapit or mas makapit hanggang ngayon kahit medyo manipis na, wag lang sa pintura at saka kapag umuulan. Pero kapag tag-init ay talagang subok ko na to. So fish tire number 1, mura na, quality pa. Fish tire baka naman. So mura nga to guys, 2,800 lang at saka 2,500 ay 2,300. 2,300 sa harap, 2,800 sa likod. May kasama pang pito at saka may kasama pa siyang tire sealant. Ayun. So anyway, nandito na ako sa may Carmona at paglagpas ko ng tulay na to guys. Ayan, ito, nandito na ako sa tulay. Paglagpas ko nito, babalik lang ulit ako ng Binyan. 'Di ba? Balik lang ulit ako ng Binyan bago pumasok ng Santa Rosa. Ito, Binyan na 'to. Kumbaga parang yung way ko ay parang shortcut na medyo may layo ng konti. Pero shortcut siya kasi mabilis. Kasi doon sa highway medyo maiksi ng konti, konting-kunti lang naman. Siguro wala pa sigurong wala pang 3 km or 2 km. Sabihin natin 2 km or less. Mas malapit yung highway. Pero ang nakakapagpatagal is yung dami ng sasakyan at saka syempre yung stoplight. So gumagastos ako doon ng ikukumpara natin siguro mga more or less 15 minutes. So yung 15 minutes na yon, medyo malayo na yung nararating. Kaya nasabi kong shortcut dito kahit malayo, kasi malayo man pero mabilis ang biyahe. Kasi tulad dito wala kang masyadong sakyan at wala masyadong stoplight. I mean wala talagang stoplight dito. Ang stoplight lang na huli kong madadaanan is yung sa Carmona sa checkpoint at saka dito sa may wala na. Yun lang yung last Carmona checkpoint or doon sa may Jollibee papasok ng expressway. Yun lang yung nag-iisa from Olivares, yun yung pinakahuli. So pagpasok na dito, yun nga, wala nang stoplight ni isa dito. Kaya pag may naglagay dito ng stoplight, makikita nyo ang hinahanap nyo. Eto, okay sa maglagay kayo ng stoplight dito, ito ayusin nyo mga kalsadang sira-sira. Huwag nyo sirain yung maayos. Ang ayusin nyo yung mga sirang kalsada. Diyos mio, Marimar. Sakit sa puso. Ang sakit sa atay pag nalulubak. Parang malalaglag yung atay ko. Ang galing ng ulan talagang na-maintain niya ng maayos yung daloy ng yung patak ng tubig. Walang bago-bago.
Simula umalis ako ng bahay, ganito yung sitwasyon. Pero okay lang. Ang importante hindi tayo nababasa ng sobra. Kumbaga, na-maintain niya yung yung water resistant itong aking windbreaker. Although basa na yung aking braso at may konting basa na rin yung aking itong aking t-shirt sa ilalim. Pero okay lang. Expected na natin yan. So itong kinaroroonan ko ngayon ay Langkiwa, Barangay Langkiwa, at sakop pa rin to ng Binyan, Laguna. Ayan, medyo mahaba yung Langkiwa at malaki rin ang sakop ng Binyan. Kasi mamaya doon sa papasukan ko ng Santa Rosa, kalahati nun is Binyan pa din, Barangay Binyan, Binyan, Laguna pa rin yun. Medyo mahaba, no? Ang nagustuhan ko rin dito sa lugar na to ay maraming mga shop, maraming mga motor shop na nagtayo. Kaya in case of emergency, kung masisiraan, marami tayong malalapitan, marami tayong mapupuntahan ng mga shop. Unlike sa highway, meron din naman, kaya lang more on pang mga 4 wheels. Marami. Dito, yun, dami ng shop dito ng nag-aayos ng mga motorsiklo. Kaya okay na okay dito. Simula nung na-open tong Calax, natapos tong expressway, ay nagkaroon na ng sistema dito. At the same time, ang pinakamaganda, wala nang bayad sa Spine Road, wala nang sticker policy or no sticker policy, wala na. Way back 2014 until mag-open tong Calax last 20, hindi ako nagkakamali, nag-open ang Calax in 2021, 2022, para mga ganon. Basta kung kailan nag-open tong Calax is tinanggal na rin yung no sticker policy dito sa Spine Road, na dati kukuha ka pa ng sticker for 1 year worth 2,800. Yan, if I'm not mistaken, parang gano'n ang binayaran ko. Ay oo, tama, 2,800 because of the 4 wheels yung aking gamit. Pero sa motorsiklo pala is parang nasa 1,2 lang motorsiklo. Ayan. Tapos isa pa, syempre sa pinaka nagustuhan ko dito is yung yun nga, yung travel time. Mabilis. Bili muna ako ng ulam for lunch. Dito tayo. Oh, dito nga pala yung pera ko sa bags. Ano are? Hindi ko mabuksan. Pork tapa. Ay, mali. Pork hamonado. Ito. Pork pata. Pata, sige yun na lang. Ano? Ito? Ah. Ano eh? Ano are? Ano to? Stress ka ngayon. Ano to? Weh. Ayan. Pansit. Bihon. Bihon. Pansit bihon. Ala, ano pala? Thank you.
What time is it? 9:18. Okay. Sirang-sira na yung kalsada dito. Bakit kaya wala na si tropa dito? Wala na, nagsarado na oh. Lumipat po sa barbershop na may tapat ng Alphamart. Okay. Lumipat sa barbershop tapat ng Alphamart. Alin dun? Alin barbershop yun? Anong Alphamart yun? Okay, baka dun sa kabilang Alphamart. Kasi iba to eh oh. May Alphamart pa ba dito? Isa? Barbershop tapat ng Alphamart. Alphamart. Yung kasi yung pinapagupitan ko eh. Magaling yun eh. Anong Alphamart kaya yun? Dali yung nandito eh. Wala namang ibang Alphamart dito. Wala. Dali lang ang nandyan. Ito ay Calax na. Sa oras na 9:21. So meron pa akong 9 minutes before mag 9:30. At nandito na ako sa Calax Service Road, East and West Service Road. Lipat ako dun sa kabila. Kasi itong tinutumbo ko is one way or no entry. Ang pwede lang pumasok dito ay mga lihitimong kamote. Lihitimong kamote na malalakas ang loob. So ito yung sinasabi ko dito dati guys, na may bayad. Kapag dumadaan ako dito, so todo pakiusap pa ako sa mga security guard na naka-duty dito para lang ako makalabas doon sa may Carmona. So, nagbibigay naman sila na napapakiusapan naman. So ginagawa ko na lang dati, inaabutan ko na lang ng pangkape, mga 50 pesos. So hindi masama kasi kung mag-iikot pa ako sa kabila, so mas malayo yung gagamitin kong oras
o mas matagal. Unlike dito, bigyan mo lang ng pangkape, okay na, di ba? Pero hindi palagi. Tsaka ang maganda dito guys, ito, tingnan nyo, yung sinasabi ko sa inyo, wala masyadong sasakyan, walang stoplight. Kaya makakapagpatakbo ka ng malaya dito. Yan, at saka itong kinalaroroonan ko ngayon, ito ay one way. So wala pang makakasalubong dito. Pero paglagpas natin dito, ayan. Ayan, itong isang intersection or crossing. Ito, two-way na to. Ayan, pero pwede ka rin mag-overtake dito kasi kung mapapansin nyo yung kalsada is broken lane. Ayan, pwede kang mag-overtake as long as safe yung paligid natin. Di ba? Safe na safe tayo dito, guys. Ouch. Simula ako umalis ng bahay, walang patayan tong camera. Tingnan natin kung anong oras. So 36 minutes. Yan, simula to sa bahay, guys. Hindi ko to pinatay. Hindi ako nag-reset. 36 minutes to papasok ng 37. So almost 45 minutes yung biyahe ko para Manila to Santa Rosa, Tagaytay Road. Ayan. Pero syempre meron pang kasamang ano to, stoplight. So kung tuloy-tuloy yung biyahe, more or less 35 minutes yung biyahe natin sa takbong 70 to 80 km per hour kapag nandito sa mga open area. Pero kapag ka sa highway maraming sakyan, ang takbo ko lang kasi is 40 to 50. Diba? Malapit lang kung kumpara sa highway. I think gumamit ako dito ng gasolina. Siguro mga, o di ako magkakamali, nagastos yung gasolina dito is kalahating litro. Katumbas ng 40 pesos. Okay, nandito na ako sa Tagaytay Road, Barangay Santo Domingo. At ngayon, alam ko sarado pa ang steel parking. Kaya naman doon ako magpapark sa harap ng LBC. Hindi ba ako pwede magpark dito sa sa steel parking pag gantong oras? Sarado pa yan. May tali yan. Pero sana wala. Sana walang tali. Ang oras natin is 9:27. Nandiyan na siguro yung magpa-facilitate ng trainee.
Ayun lang. Nag-iisa ang tao sa booth. Ticket booth. Parang may tali. May tali nga ba or wala? Ayun, wala. Thank you Lord. Pasok ang motorsiklo. Ako, nakipagkwentuhan pa. Isang burger, isang pizza, saka isang french fries with 2-piece chicken wings, pa big size. Samahan mo konting bilis. Thank you so much Lord. Oops. Dahan-dahan. Wala ka sa highway. Uy, dumulas na naman yung gulong ko. Makadelikado. Delicates. Sobrang delicates. If you walk away. Okay. Nandito na ako mga idol. Dito tayo. Ouch. Medyo nabasa yung ano pantalon ko. Ouch. So guys, nandito na ako sa parking. Thanks God dahil open na tong still parking. So dito na lang ako magpa-park sa harap kasi opening lang ako ngayon. Maaga ako uuwi. Okay. Tapos ito mga gamit ko. Ayan. Diyan na lang yan. Yung wifi. Very important. So ayan guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin ngayon. At stay safe everyone. Bye bye.